Praise the Lord, o dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa oras na mahal na Pinoon sa aking pagdadala ng balang mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo, O Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanila ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Sa naunang dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Salmeda, ang iyong propeta sa uling kapanahonan, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway ng manggawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pag-alinlangan, lumayas sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. The highest praise, glory, honor, and power belongs only to our dear Jesus. And we give double respect and honor, and we cherish the blessed memories, preachings, and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. And I also greet the beloved Almeida family, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, dito sa Kawayan City, Isabela, to all our beloved viewers, visitors, and newcomers, magandang hapon na po sa lahat. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. And happy Father's Day sa lahat ng mga ama ng tahanan. Atin pong palakpakan ang mga ama ng tahanan. At ang pinakahigit na ama, ang ating ama na nasa langit. Amen. Amen. At huwag din po natin kalimutan ang ating beloved pastor na siya po ang nagmulat sa atin. No? Siya ang ama ng ating pananampalataya. Katulad ng Old Testament, mayroon po silang tinawag na ama ng pananampalataya na si Abraham. Amen. So sa ating kapanahunan ngayon, minamahal, mayroon po nagmulat sa atin sa buong katotohanan. Everybody say, praise the Lord. So, atin po nga pinasalamatan ng mahal na Panginoon at higit sa lahat, sabi ko nga kanina, the Father of all fathers, Ama sa lahat ng mga ama, ang ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi nga ng Isaiah chapter 9, verse 6, so Jesus is the Father of all fathers. Isaiah chapter 9, verse 6. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa panalaklat ng Isaiah, mga minamahal, Kabanata 9, ang talata ay 6. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen. Ilocano version. Dito ba sa Isaiah 9:6 sa Ilocano version, tanayanak ti may sa ubing kada tayo, may isang anak alalaki, tinaited kada tayo, ket ti panangituray, may parbaw to iti abagan na,
Ket tinagan na magadalan to tinakaskas daaw, mamagbaga, man nakabalin a Dios, agnanayon nga Ama, prinsipe ti kapya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Prophet Isaiah prophesied it according to Isaiah chapter 9 verse 6. Unto us a child is born, and his name shall be called the Everlasting Father. Amen? Everlasting Father, the mighty God. So the son born in Bethlehem, according to Micah chapter 5 verse 2, is called Everlasting Father. In verse 6 in Isaiah chapter 9. Not a different person. One God manifest in flesh, according to 1 Timothy 3:16. So Jesus, last days church, calls him Father, according to John chapter 14 verse 9. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi po siya separate person ayon sa tinuturo ng mga relihiyon na itinatag ng tao. Walang gabay sa Holy Spirit. Si Jesus Christ daw ay separate person. Iba daw ang person ng Ama, iba din ang person ng Espiritu Santo. Tapos pagtanungin mo saan mabasa, sabihin mystery. Iba ang Diyos Ama, hiwalay ang Diyos Anak, hiwalay ang Diyos Espiritu Santo, pero kung ipabilang mo ilan sila, sabihin nila isa lang. Mayroon bang magkaiba na isa? Nagkaisa lang daw sila sa isip, no? Sa puso, sa layunin, no? Ibig sabihin, aminado sila, kung nagkaisa sa layunin, aminado sila na tatlo ang kanilang Ama. Ang God the Father, si Jesus Christ, Ama din, ang Holy Spirit, ang Ama ni Jesus Christ. Tinawag din ang Holy Spirit na Ama. Dahil sabi ng Bible, si Jesus Christ, lalang ng Espiritu Santo. So ang kanyang Ama ay ang Holy Spirit. Kung iba ang Holy Spirit, iba ang God the Father, iba ang God the Son, tatlo ng Ama. Diyos Ama, si Jesus, ang Holy Spirit. Pero ang totoo dyan, may na mahal. Iisang Diyos lang, hindi tatlong persona. Isang persona lang nung siya ay nagkatawang tao. When God manifested in the flesh, yun po yung persona. Amen. Everybody say, praise the Lord. So pag tawagin mo si Jesus na Ama, hindi ka na mag-agam-agam sa puso mo, paano yung Ama na God the Father? Paano yung Holy Spirit, Ama ni Jesus Christ yun? O, di ba? Yun ang nangyari sa iba. Hanggang ngayon, hindi natatapos nagdedebate dahil wala po silang Holy Spirit. Pag wala kang Holy Spirit, wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka sa Kanya, hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Nung wala pa ako sa Jesus Miracle Crusade, baptized ako sa Roman Catholic religion, tapos yung nagpatawag na born again, dami kasing nagpatawag na born again. But we are the true born again. Amen. Yung nagpatawag na born again, na halos magkapareho lang ang doktrina sa kinagisnan kong relihiyon, habang naligo kami sa Sinait, Ilocos, Sor ba yan? Sinait? Parang Sor pa yata yung Sinait eh. Ilocos Sor. Nung nandoon kami sa Sinait,
Basta Ilocos yun, either sur or norte. Habang naliligo kami, bigla akong nilapitan sa pastor. Yung pastor ng taga Sinait, na kaibigan ng professor na nagdala sa akin doon, sa Ilocos. Sabi na, Brad, nabotismuhan ka na ba? Sabi ko, opo, nung ako'y Katoliko, nung bata pa. Sabi niya, kailangan ka ma-rebaptize para ma-born again. Di ako naman, sino naman ang ayaw kung yan ang paraan para ma-born again? Pero nung binautismuhan ako, narinig ko talaga yung sinabi ng pastor, I baptize thee in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lubog ako. Naka-short pant ako noon. Pero hubad yung pangitaas ko. Kasi naligo nga kami sa dagat eh. Pagkatapos nung nabutismuhan ako, wala man akong naramdaman. Basta parang naligo pa rin. Kasi dati na akong lumaylangoy-langoy eh. Nung umuwi kami sa Baguio, nagkrusada ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nai-announce yung baptism kasi 7 days crusade yon. Kung hindi ako nagkamali, pang 3 days, nag-announce na sino yung magbabautismo. May bautismo bukas, magdala kayo ng damit. Tapos binasa yung Acts 2:38. Mayroon akong Bible na binubulsa, yung binibigay ng Gideon International, yung pang-estudyante na pwede mong isiksik sa bulsa. Maliit lang yon. Binuksan ko, palihim, yung binanggit na Acts 2:38. Kung hindi ako nagkamali, ang ating pong beloved assistant pastor, beloved Mama Der, ang nagbanggit sa announcement ng baptism. Nabasa ko Acts 2:38, mayroon nga. Iba doon sa ginamit ng pastor na binautismuhan ako, narinig ko, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito naman, nabasa ko, in the name of Jesus Christ. Pinaliwanag na ang pangalan pala ng Ama, Anak, at Holy Spirit, isa lang, Jesus. Palakpakan natin yung mahal na Panginoon, may namahal. So nung nabasa ko yun, sabi ko, nasa Biblia naman to. So bakit ko tanggihan? Binotismuhan ako sa Katoliko, hindi ko alam kung anong binanggit ng pari. Baka in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit din. Tapos wisik-wisik ng tubig. Yung grupo naman ng born again, binotismuhan ko, nilubog ako sa dagat. Pangatlo yung dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ilog naman yun. Doon sa may malapit sa boundary ng La Trinidad at saka Baguio. May templo ang Chinese, mga Chinese doon, yung sinatawag nilang Chinese temple. Doon magbautismo, alas 8 ng gabi o mag-alas 9 na yata yun. Punta kami doon. Lahat ng mga binautismuhan doon, nanginginig sa lamig. Imaginin mo yung Baguio. Kahit maligo ka dyan ng araw, talaga sisigaw ka ng hallelujah pag born again ka na sa lamig ng tubig. Lahat ng mga nilulubog, sigaw sa lamig. Sabi ko, mahal na Panginoon, patunayan mo sa akin na tama itong bautismo in the name of Jesus Christ. Kasi nung binautismuhan ako nung Katoliko, hindi ko alam. Bata pa ako noon, baby pa lang. Binautismuhan ako sa born again na nagpatawag na born again sa Sinait, Ilocos. Wala naman akong naramdaman. Basta naligo lang. Parang naligo rin. Sabi ko, pag ako'y malubog dyan, gawin mong mainit yung tubig. Posible ba yun, minamahal? Nanginginig nga lahat eh. Tapos gawing mainit yung tubig? Imposible talaga. Pero pag mahal ka pala ng malapay noon, kung ano yung hiningi mo, ibibigay sa'yo. Amen? Nung tinanong na ako, ang pangalan, Brad? Ako po sabi ko, Danny Cuarteros.
Yung totoong pangalan, sabi ko Danilo Cuarteros po. Nilagyan ko pa ng middle name para kumpleto. Malay natin mayroon pang Danilo Cuarteros na iba. So, Danilo, Tagod, Cuarteros. O, sige, sabi niya, importante kasi ang totoong pangalan kasi yan ang isusulat sa aklat ng langit. Sabi naman nung nagbautismo sa akin, hindi ko namukhaan kung sino yun. Basta alam ko, mga ordained preachers yun. Tapos nanalangin siya, pinatanggap ako. Paglubog sa tubig, pag ahon ko sa tubig, tulo-tulo yung tubig sa katawan ko. Sabay yung pawis, naramdaman ko, tumutulo yung pawis sa loob eh. Ang pakiramdam ko sa tubig parang maligamgam na para kang naligo sa banyo ng tanghaling tapat na habang nagbubuhos ka, buhos din yung pawis mo sa loob. Di ba may ganon, maligo ka na mainit ang panahon, tapos habang naliligo ka, pinapawisan ka rin sa loob. Yun ang pakiramdam ko, minamahal. Mainit yung tubig, pakiramdam ko. Nung nagbihis na ako, sabi nung kasama ko, classmate ko, tagkababayan ko, taga Bohol din, na nainganyo ko siyang sumama, nanginginig siya eh. Kasi hindi siya nagdala ng damit. Akala niya, ano lang yung pupuntahan namin. Sabi ko sa kanya, ang init ng tubig. Anong init? Nangingilig nga ako sa lamig eh. Pakiramdam ko talaga mainit. Doon ko napatunayan, tinugo ng malapin yung aking wish na ang maramdaman ko hindi lamig, kundi mainit. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. So dito sa Jesus Miracle Crusade, hindi lang salita ang ating napapakinggan. Mayroong tanda, may signs, wonders, and miracles. Ang Diyos ang nagpapatunay. Lahat naman nagpatuto kanina, minamahal. May cancer sa atay? Si Brother Leoncio Madriaga. Oh. Wala na, malala na yung cancer niya sa atay. Lumaki na yata yung tiyan niya. Tapos, nakita lang niya yung newspaper. Habang siya nakaupo, doon sa may talipapa yata or katapat ng boarding house niya. Nung tiningnan niya yung newspaper, mayroon nakalagay doon, naka-advertise, crusade. Kasi dati pag nag-crusade sa Luneta, nagpa-advertise tayo doon sa mga newspaper, lalo na yung mga tabloid. Nakita niya doon kung anong petsa, anong oras, at saan yung krusada. So, tiniis na yun. Habang nagbibiyahe, tumatalon-talon yung sasakyan, ang sakit ng pakiramdam niya sa atay niya. Hanggang nakarating siya ng Luneta. Ayon sa kanyang patutuo, may tumulong siya doon. Habang kasi mahaba kasi yung krusada natin. Mahabang oras. May nagbigay sa kanyang pagkain. Doon pa lang sa pagbigay ng pagkain, nagtataka siya, may gana na siyang kumain, hindi pa siya bautismado doon. Everybody say, praise the Lord. Ang alam ko sa may sakit sa atay, palaging nagsusuka yan. Yung kapatiran natin na save din sa sakit ng atay, sumusuka na ng dugo yun. Na gumaling din. Cancer na yung sa kanya. Ang ating beloved Brother Leoncio, papunta na rin sa cancer. Tapos nung siya nagpabautismo, after ng baptism, tumanggap siya sa malapin, nagpabautismo, pag uwi niya, papunta ng terminal, nakasabit sa jeep,
mas tatalon-talon yun. Pero wala na siyang naramdamang sakit sa kanyang tiyan, yung kanyang atay. Hanggang nakarating siya, sakay siya ng bus, papunta dito sa Isabela, wala na siyang naramdaman, pinagaling na siya ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, sabi ng 1 Timothy 3:16, ang ating Panginoong Hesus na tinatawag na Ama na walang hanggan, everlasting Father at dakilang Diyos, siya pala ang Diyos na nag-iisa, na lumalang ng langit at lupa, na nagkatawang tao. Amen? Ating pong basahin sa Tagalog, kaili lang po. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa panalaklat ng unang Timoteo, Kabanata 3, ang talata ay 16. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Amen. Ilocano po. Dito po sa unang Timoteo 3, ang talata ay 16. Kitawan duwa-duwa, dakkel ti palimed ti kinasanto, dahi di na iparang itilasag, napaniknikan ti Espiritu, nakita dagiti anghel, naikaskasaba ka dagiti nasyon, napapati dito'y lubong, naipangato sa di gloria. Amen. Everybody say praise the Lord. Pansinin po natin, minamahal. Tagalog version at saka Ilocano version. Ang sinabi ng Tagalog version, yaong nahayag sa laman. Sinabi naman sa Ilocano version, wala akong narinig na salitang apo. Mayroon ba? Wala din. Parang Tagalog rin, na parang yaong din, no? Ang English version, and without controversy, great is the mystery of godliness. God, capital G, was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Sinabi diyan, without controversy, great is the mystery. God was manifest in the flesh. Ang Diyos, nag-iisang Diyos, sabi ng Bible, Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ang nag-iisang Diyos ay nahayag sa laman, nagkatawang tao, manifested in the flesh. Everybody say, praise the Lord. Yan pala na tinawag siyang everlasting Father. Ama na walang hanggan. Hindi pa siya ipinanganak ni Virgin Mary, siya ay nag-exist na. Amen? He is the I am. Before Abraham was, I am. Siya po ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Amen. So, siya ang Ama na walang hanggan. Siyang noon, ngayon, at magpakailanman. Everybody say, praise the Lord. Oh. Yan ang katotohanan na ayaw tanggapin ng mundo. Kasi alam ni Satanas, pag makilala mo si Jesus na siya pala ang Diyos, magkaroon ka ng kapangyarihan, labanan si Satanas. Pero kung hindi mo makilala, ang pagkakilala mo lang sa Kanya ay tao, propeta, Diyos anak,
o ibang Diyos, sa saksi nyo ba, siya si Michael Archangel. Sa kakulitan ko minamahal, kasi makulit ako eh. Palagi kong nagtatanong, kung hindi si Jehovah, si Jesus, sino siya? Basta, mighty God lang siya. Maliit lang siya na Diyos, mighty God. Sabi mo. Sino nga siya? Dahil nagkatawang tao siya eh. Sino siya sa langit? Hindi naman nila matanggap din yung katuroang Diyos anak. Basta, mighty God. Sabi niya, mighty God. Sa kakulitan ko, ilan na yung mga pinadala nilang magpaliwanag sa akin, yung district overseer, doon na yung regional overseer yata nila yon. Kasi yung ansyano, ayaw akong sagutin, di wala siyang may sagot. Nagpadala sila ng district overseer, kinausap ako. Tapos, nagkaroon sila ng parang pagtitipon, available yung regional overseer nila sa rehiyon. Kinausap din ako. Hindi masagot-sagot yung tanong ko. Hanggang, sabi niya, hindi ko sana sabihin to sa'yo eh. Kasi, sinasabi lang namin to pag matagal ka na. Kumbaga, luto ka na. Baptize ka na sa amin, tapos matagal ka na. Dito pa namin sinasabi. Kasi itong katuruan na to, kumbaga, hindi pang bata. Kumbaga, kung baby ka pa, gatas-gatas ka lang muna. Pero makulit ka eh. Sinabi sa akin, si Kristo, nung hindi pa siya ipinanganak ni Maria, siya daw si Michael Archangel. Oh, Michael Archangel daw. Dahil sinabi niya, naniwala din ako. Pero mayroon pa rin akong agam-agam. Bakit sinabi na, Jesus Christ is the same yesterday, today, forever? O saan mo nabasa yan? Bukas na ako ng Bible. Sabi niya, ang hirap sa'yo eh. Didiritso ka na magbukas ng Bible. Kami lang ang authorized. Kailangan ang basahin mo yung mga magazine, yung libro natin. Kasi maligaw ka. No private Basta ang importante, bago kayo magbasa, manalangin kayo sa mahal na Panginoon. Naggabayan kayo ng Holy Spirit para maunawaan nyo ang Bible. Everybody say, praise the Lord. O, yung iba, bago matulog, binabasa nila yan kasi napansin nila, pag magbasa sila ng Bible, bago matulog, wala pang 5 minuto, tulog na sila. Pinapatulog sila ng diablo instead na magbasa. Amen? Oo, instead na magbasa ka ng mga chapters for chapters yan, ang gawin ng demonyo, ihipan ng mata mo, tulog ka na. Gulat ka na lang, umaga na. Nakapatong na yung Bible mo sa dibdib mo. Talagang tulog ka na ng tulog. No? John 14:9. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa panalaklat ng Juan, Kabanata 14, ang talata ay 9. Ito po ang nasusulot, mga minamahal. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Malaon ng panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama?" Amen. Ilocano version. Dito'y Juan 14:9. Gusto iti bagbagana. Ni Jesus, kuna na keng kuana, nabayag nga aldaw nga dak kada kayo, ket dinak nailasin Felipe. Ti nakakita kanyak, nakita na ni Ama. Apay kunaem, ipakitam kada kami ti Ama. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh. So, hindi po natin masisi yung iba na hindi nila kilala si Kristo. Kahit nga ang mga disipulo ng mahal na Panginoon, hindi siya kilala. Amen? So, naniwala na lang sila nung
ipinako si Kristo sa cross, at sa ikatlong araw, nung binalikan yung kanyang libingan, nawala siya doon. Naalala nila yung